Nagsimula ang pelikula sa isang anyo ng pagkukwento bilang isang tinig na nagsalaysay sa amin na noong unang panahon. Sa isang maunlad na kaharian, may isang mabuting hari at reyna na umaasa na magkaroon ng anak. Ngunit sa isang tapat na gabi, isang mapanganib na unos ang bumalat sa kanilang lupain habang ang hari at ang kanya paglalakbay ng reyna. Gayunpaman, sa panahong ito, inilabas ng reyna ang pinakamahalagang regalo, ang regalo ng isang anak na prinsesa na pinangalanan nilang Snow White. Dahil ipinanganak siya sa panahon ng bagyo. Bilang batang ito, lumaki ang babae, itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang na ang mga kaharian ay pag-aari ng mga taong nagtrabaho para dito, at ang tunay na pamumuno ay itinayo sa katarungan at habag. Pinakita nila si Snow White, ang kanyang pagmuni-muni sa tubig, at ipinaliwanag na ang bawat aksyon sa buhay ay dapat na hinimok ng katotohanan at lakas ng loob sa isang kaharian, kung saan lumago ang pag-asa at pagkakaisa tulad ng mga hardin na kanilang inalagaan. Sa kasamaang palad, ang mabuting reyna ay nagkasakit ng malubha at pumanaw, kaya kinailangan ng hari na pakasalan ang isang magandang babae na nagtataglay ng mga mahiwagang kakayahan. Gayunpaman, sa sandaling ikasal niya ang hari, ang babae ay nahayag na isang napakalupit at masamang mangkukulam. Inihanda ng hari ang kanyang sarili sa isang krusada sa timog pagkatapos ng pagiging pinaniwalaan ng masamang reyna na may banta, ngunit pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang mga anak na babae, Snow White, hindi na siya bumalik sa bahay. Kaya't ang masamang reyna ay namamahala sa lupain na may kamay na bakal, mahigpit na inilalagay ang lahat sa ilalim ng ating kontrol at pinipilit ang karamihan sa mga magsasaka at mga ngalakal na maging ang kanyang mga tapat na bantay. Ang masamang reyna ay nahuhumaling sa pagiging pinakamaganda sa kanilang lahat, tulad ng sinabi sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang magic mirror. Upang maiwasan siya mula sa kanyang selos na galit, si Snow White ay pinananatiling nakatago at ginawang magtrabaho bilang isang school-airy maid. Ang kaharian ay nahuhulog sa kawalan ng pag-asa dahil sa labis na buwis ng mga tao at tila pag-asa para mawala, kaya't sa pagdaan ng maraming taon, unti-unting nakalimutan ng mga tao na minsan nga ay may prinsesa kilala bilang Snow White. Ang eksena ay lumipat sa isang tulisan na nagngangalang Jonathan, na nahuli ng reyna. Bantay na nagnanakaw ng pagkain. Ang prinsesa ay nakiusap para sa kanya upang ang masamang reyna ay magpakita ng awa. Ngunit ito angered sa kanya upang gumawa ng halimbawa sa kanya, sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang mga guards upang atali siya sa gate. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pagsasabi ng ilang masasakit na salita kay Snow White. Ang mga salitang ito lamang ang ginawa. Sinasalamin ni Snow White kung paano siya tinatrato ng buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Snow White. Bisitahin si Jonathan at pinalaya din siya. Binigyan din siya nito ng tinapay bago sila maputol. Boses ng ilang gwardya ng palasyo. Ang dalawang landas, lingid sa kaalaman ni Snow White, na nakikita ng masamang reyna ang lahat. Muling pumasok sa kanyang tipan ang masamang reyna. Ang masamang reyna ay ipinaalam ng magic mirror na si Snow White ang talagang pinakamaganda sa lupain, at ito talaga nagalit sa kanya. Na siya ay mabilis, ipinatawag niya ang huntsman at inutusan siyang patayin si Snow White. At pagkatapos nito ay inilagay niya ang kanyang puso sa loob ng isang kahon at bilang kapalit, maaari niyang makuha ang anumang naisin niya. He then caught the Snow White picking apples from its tree, and, just then, lumapit siya sa huntsman. At inalok siya ng mansanas. Sinabi niya sa kanya na siya ay napakabait, kaya nang sinubukan niyang alisin si Snow White. Hindi siya kumikibo at tinanong lang siya kung bakit. Noon lang, hindi napigilan ng huntsman ang sarili na patayin siya. At kaagad, ipinaalam niya kay Snow White na dapat siyang umalis, dahil ang masamang reyna ang nag-utos para patayin siya. Sinabi niya sa kanya na tumakbo sa ipinagbabawal na kagubatan at tumakbo bago siya magbago ng isip. Tulad ng ginawa ni Snow White alinsunod sa kanyang mga kahilingan, si Snow White ay hinahabol ng ilang mga puno, kahit na iniiwasan niya ang ilang nakakatakot na puno, ngunit sa kasamaang palad, nadulas siya at napunta sa isang ilog. Ito ay humantong sa kanya na matagpuan ng mga nilalang sa kakahuyan, na sadyang naaakit sa kanyang mabait na kalikasan. Pagkatapos ay ginabayan nila siya sa isang cottage, kung saan siya nahulog. Natutulog sa isa sa mga kama. Kinabukasan, nakita namin ang 7 duwende na may mga marka ng mahiwagang kamay.
na nakakaapekto sa mga diamante sa mga minahan, kaya pagbalik nila sa kanilang cottage, nakita nila si Snow White. Sa kanilang mga hig-on at kaagad, inakala nilang lahat na siya ay inabandona, kaya tumakas sila dahil sa takot hanggang sa isa. Sa kanila na ang pangalan ay Dopey ay hindi sinasadyang makulong sa silid. Tahimik siyang nagpatuloy para tingnan kung sino ay sa kama lamang upang mahanap ang isang bata. Magandang babae, at kapag siya wakes up, siya tumakbo para sa kanyang buhay. Nilapitan siya ni Snow White at sinabihan siyang huwag matakot at tinanong siya ng kanyang pangalan. Napagtanto niya yon, siya ay talagang isang mabuting tao. Sa sandaling yon, ang iba pang mga dwarf ay pumasok kasama ang kanilang mga armas upang salakayin ang bandido, kaya nang matagpuan nila si Snow White, lahat sila ay nagpakilala. Bagamat nag-iisip pa rin si Grumpy na ang pagpunta niya rito ay magdudulot ng gulo sa kanila. Nagpakilala rin si Snow White at mabilis. Kinikilala nila siya bilang ang prinsesa. Ipinaalam niya sa kanila na sinubukan siyang patayin ng reyna, kaya siya kailangang umalis sa palasyo hanggat maaari. Ngunit pagkatapos niyang sabihin sa mga duwende ang lahat ng ito, nagpasya sila upang mapanatili siyang ligtas sa galit ng masamang reyna. Ang masamang reyna ay nagpatuloy sa pagsasalita gamit ang kanyang mahiwagang salamin. At muli, ipinaalam niya yun si Snow White, na ngayon ay nasa kakahuyan, ay ang pinakamaganda sa kanila. Kaagad, ipinagpatuloy ng masamang reyna ang kanyang huntsman at nagbid na parusahan siya sa pagsuway sa kanyang utos. Gayunpaman, pagkatapos kumain, ang mga dwarf ay nagkakagulo hanggang sa mahulog ang isang mangkok ng pagkain sa ulo ni Dopey. Pinagtatawanan siya ng ibang mga duwende, dahilan para mag-walk out siya na nahihiya sa lahat ng nangyari. Mabilis, sinundan siya ni Snow White sa labas para aliwin siya. Tinanong niya siya kung natatakot lang siyang magsalita. At sinabi niyang oo. Sinabi niya sa kanya na magsimula sa maliit, tulad ng pagsipol, at pagkatapos ng maikling pagsubok. Mahusay ang ginawa ni Dopey at nagsimula siyang kumanta kasama nito. Pagkatapos nito, pumasok siya sa bahay at nagsimulang sumipol. Nang maglaon, kinuha ni Snow White ang iba pang mga duwende na maglinis ng bahay habang kinakanta nila ang kanta. Pinamagatang Whistle While You Work. Napagtanto ni Snow White na maaaring nagsisinungaling ang reyna tungkol sa lahat. At ang kanyang ama ay maaaring buhay lamang, kaya kailangan niya itong mahanap. Ang presensya dito ay maglalagay sa mga dwarf sa problema. Nagpatuloy siya sa pag-alis. Kaya pumunta siya sa kagubatan, kung saan muli siyang nilapitan ni Jonathan. Sinabi niya kay Jonathan na gusto ng reyna na patayin siya. Plus hinahanap niya talaga ang kanyang ama, dahil ang kanyang ama lamang ang makakapagpanumbalik ng kaharian. Sa kung ano ito noon. Noon lang, mga kasamahan ni Jonathan, 7 grupo ng bandido, na lahat ay tapat. Ang hari at napupuot sa masamang reyna, dumating upang makilala si Snow White. Hindi nagtagal, nagtago silang lahat bilang bantay ng reyna. Seryosong hinahanap ang prinsesa. Gayunpaman, alam nilang mas marami sila, sumuko ang mga grupo. Kanilang sarili na nagbibigay sa prinsesa ng pagkakataong makatakas. Bagaman, sa panahon na ito ang malubhang labanan. Naganap sa pagitan ng masasamang reyna at ng mga tulisan. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay tumakas upang salubungin si Snow White. Kaya nang tangkaing hampasin ng isang mamamana si Snow White gamit ang isang palaso, pumasok si Jonathan at kinuha ang tamaan bago tumakas ang mga tanod. Kaagad, dinala ni Snow White at ng mga bandido si Jonathan sa dwarfs. Maliit na bahay, kaya't kapag ang mga duwende ay tumanggi na tumulong dahil sila ay mga tulisan, halos sumiklab ang labanan. Ngunit pinigilan ito ng prinsesa at pinaalalahanan sila na ito mismo ang nais ng masamang reyna. Na kung saan ay para sila ay galit sa isa't isa. Gumagawa ang soda ng ilang uri ng lunas na nagpapagaling sa sugat ni Jonathan. Ipinagdiriwang nilang lahat ang balita, ngunit tulad ng ginawa nila. Sa gabi, nang si Jonathan ay nasa kakahuyan, sa kasamaang palad, ang mga bantay ng reyna sa kalaunan. Hulihin siya at dalhin siya sa masamang reyna na naghagis sa kanya sa piitan kasama ang huntsman. Bago siya umalis, kinuha niya ang kwintas ni Snow White na palagi niyang suot, na nakasuot. Jonathan, mabilis, pumasok siya sa kanyang lihim na pugad kung saan lumikha siya ng gayuma na nagpapabago sa kanya. Sa isang matandang babae bago tumungo para harapin si Snow White mismo. Sa kabilang banda, si Jonathan.
Patuloy na sinusubukan ng kanyang makakaya upang maputol ang kanyang mga tanikala, ngunit ito ay imposible. Kinabukasan, umalis ang mga duwende. Magtrabaho gaya ng dati, na iniiwan si Snow White sa bahay na mag-isa. Maya-maya lang, dumating ang masamang reyna at kumatok. Ang pinto, na binuksan ni Snow White para salubungin siya. Pagkatapos, ginawa ng masamang reyna si Snow White. Naniniwala na si Jonathan ay malubhang nasaktan. Kaya pagkatapos ipakita sa kanya ang kwintas na si Snow White ay napilitang maniwala. Kasinungalingang ito. Samantala, napansin ng mga dwarf na may malubhang nangyari, kaya lahat sila ay nagmamadaling umuwi. Sa kabilang banda, binigyan ng masamang reyna si Snow White ng mansanas na isinawsaw niya sa lason at kumbinsihin siyang kumagat. Sa sandaling ginawa ito ni Snow White, nagsimula siyang mawala ng malay, ngunit hindi noon. Ibinunyag ng masamang reyna ang kanyang sarili at inamin kay Snow White na pinatay niya ang kanyang ama. Siya noon, sa sandaling bumalik ang mga dwarf, nakita nila siya sa lupa. Sa emosyonal na paraan, inihiga nila ang kanyang katawan sa isang bato sa kagubatan. Sa piitan, patuloy na sinusubukan ni Jonathan na palayain ang kanyang sarili, kaya pagkatapos subukan ng ilang beses, nagpa siya ang Hankman na tumulong. Sa sandaling napalaya si Jonathan. Sa kanyang mga tanikala, si Jonathan ay sumakay pabalik sa kagubatan, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, nakita niya si Snow White na tila patay. Sa isang nakakaantig at emosyonal na paraan, hinalikan siya ni Jonathan, at agad-agad na tila nangyari ito. Sinira ang spell na naging dahilan upang magkaroon ng kamalayan si Snow White. Ang mga duwende ay masayang nagsasaya, ngunit sa sandaling yon, ipinaalam sa kanila ni Snow White na oras na para bawiin nila ang pag-aari nila, which is the kaharian mula sa masamang reyna. Ang mga duwende ay naudyukan ng kanyang mga salita na kahit si Dopey ay nagawang magsalita. Sa pinakaunang pagkakataon, na sapat na para sa kanyang mga kapatid na sumama sa laban. Mamaya, Snow White bumalik sa kaharian upang harapin ang masamang reyna sa harap ng lahat ng nasasakupan. Ang masamang reyna, mahiwagang gumawa ng punyal at ibinigay ito kay Snow White. Gaya ng dati niyang pinapatay ang sarili, ngunit noong tumanggi si Snow White, inutusan niya ang kanyang mga bantay na patayin si Snow White sa harap ng kanyang mga tao. Kaya nang sinubukan ng isa sa mga bantay na sumunod sa iniutos ng reyna. Sinimulang ipaalala ni Snow White sa kanila ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga propesyon bago pumalit ang masamang reyna. Ito ang dahilan upang maalala ng mga gwardya na sila ay dating mabuting tao. At agad silang bumaling laban sa masamang reyna. Kaya't sa sandaling yun, ang reyna ay nagmamadaling patayin si Snow White, ngunit ang mga bandido at duwende ay humakbang sa stopper. Nang ang buong kaharian ay tumalikod sa kanya. Tumakbo ang masamang reyna pabalik sa Magic Mirror, lingid sa kanyang kaalaman na sinusundan siya ni Snow White. Ang Magic Mirror ay nagsiwalat din sa kanya na ginawa sa masamang reyna, tulad ng sinabi niya muli, na si Snow White talaga ang pinakamaganda sa lupain. Kaya sa galit, binasag ng masamang reyna ang Magic Mirror sa harap ni Snow White, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya. Nagdulot lamang ito ng pagkalamon sa kanya. Ang magic at hilahin siya sa salamin na nagreporma mismo. Pagkatapos nito, ang kaharian ay babalik sa tulad ng dati, habang ang lahat ay nagdiriwang at namumuhay ng masaya sa kanilang mga sarili. Snow White. At nagpakasal si Jonathan sa kanyang pagbabalik upang mamuno sa kaharian. Habang si Dopey ay ipinahayag na isang tagapagsalaysay ng kwento na nagsasabi sa mga tao ng kaharian kung paano iniligtas ni Snow White ang lahat mula sa kanila. Pagkatapos ay natapos ang pelikula, mabait na nag-subscribe sa aming channel para sa marami pang movie recap na ganito. Salamat sa panunood at paalam.